So yun mga kasuwil siya nga pala. So ngayong araw na to, so i-reveal ko nga pala yung unang sahod ko sa YouTube. So yun mga kasuwil dyan. So marami nagtatanong sa akin kung sumahod na baga ako sa YouTube. So yun, salamat sa mga sumuporta at nanood ng mga video ko. At sa mga sa mga nag-play na hindi nag-skip ng atyo, maraming salamat. So yun mga kasuwil, hulaan nyo kasan ako. So hindi nyo ito alam ano. Yun mga kasuwil, napakaganda dito. Napakaganda dito, kita-kita mo lahat. So yan oh. Hey, yun, what's up mga kasawil dyan? So alam ko na maraming nag-aabang na sa akin ito. Ito yung unang sahod ko sa YouTube. Bango. Bago lahat, I'd like to thanks to all my subscriber, my followers, my super chatter, at lalo na yung mga follower ko sa YouTube. So maraming salamat sa inyo. At kundi dahil sa inyo, so wala ako dito. Kaya maraming salamat. So bago lahat nga pala, or before anything else, so kailangan ko munang ikwento sa inyo yung short story ko about dun sa YouTube ko. O paano ba nangyari ang aking YouTube. Una sa lahat, hindi pa talaga ako nag-YouTube dun eh. So sa Facebook lamang ako nag-upload ng mga pampagod live na video ko. So ano-ano. So doon lang naka-apat na gawa ako ng FB ko. So doon lagi ako nag-upload. So habang na-upload yung ibang mga video ko, na-hack naman. No, hindi ko na ma-open yung iba kasi nga minsan nagpalit ako ng cellphone number. So hindi ko na ma-open. Kaya nung time ng bakasyon, pandemic doon ako nagsimulang maggawa uli ng panibagong FB account. So doon lamang ako naggawa ng mga video ko. Doon ko pinapasok yung aking mga video. So lahat naman yung mga video ko doon pampagod dives lang yun. So wala man akong niisip na gano'n. At nang nagkaroon may napanood ako na isang YouTuber na marami siyang in-upload. At yung kanyang mga ina-upload ay nagkakapera at nire-reveal niya yung kanyang sahod sa YouTube. Napakaganda talaga. Ibig sabihin talaga, nasa YouTube talaga ang pera. So yun. So yung YouTube ko, ginawa ito noong December 2021. Yan. Yun na nga mga kasawil. So habang natin ako yung habang nag-upload ako ng mga video ko, napapansin ko na na mababa ang mga views. So, nag-upload muna ako ng isa, yung aking intro. So, talagang ang baba. Mayroong halimbawa, in-upload ko ngayon. So, nagkaka-total views lamang siya ng mga 20, 30. So, ngayon nag-isip ako, nag-YouTube ngayon. Nagtingin ako sa YouTube ngayon na paano ba pala gandahin yung aking channel.
So tamang-tama naman mga kasuwil na panahon ng eleksyon noon. Nakita ko na nakalakasan ni BBM. So ang ginawa ko, nagkaroon ng inintay ko na magkaroon ng ng rally dito yung mga BBM supporter at kinunan ko yun ng clip. Yun mga kasuwil. So sa pagkuha ko ng clip na yun, in-upload ko. So pagtingin ko sa aking YouTube studio, pagtingin ko after 2 days. So yun, nagkaroon agad siya ng 2,500 views. O hamakin mo yun. So nagkaroon siya ng 2,500 views. At the same time, naging 1,000 yung aking subscriber. Yun. So ngayon mga kasuwil yun. So ayun, sumasama ako sa mga nakikipag-collab ako sa mga kaibigan ko. So sama-sama ako sa kanila para tumaas lamang yung aking video. So yun. At within the 3 months, so ganon pa din ang nangyayari sa YouTube ko. So pagkakaunti ang videos, 1,000 subscriber, at ang kanyang total watch hour pa lang niya ay nasa 1,000. So napakahirap na gawin. So ngayon naman, tamang-tama ng mga kasuwil na nag-start na yung klase sa OMNC. So yun. So ang ginawa ko, so lahat na magpapapirma sa akin, so pinasusubscribe ko yung lahat. So at sa madaling salita, one day na nagpapirma sa akin ng verification na 1,000 student. Yung 1,000 student sabay subscribe. Hamakin nyo. So nung paka-subscribe na yun, automatic one day, so nagkaroon agad ako ng 2,100 subscriber. Kaya ang sinasabi nga nung ibang mga YouTuber daw na nag-PM sa akin na, so yun daw sumubra na mag-subscribe sa iyo ng sumubra na 25 pataas ay mawawala daw yung channel. So sa akin hindi naman sa akin dito totoo yun. So hamakin mo yun, 1,000 subscriber one day. Yun 1,000 subscriber one day. Hindi man nawala, walang nalagas sa channel ko. At yun naman, yung 1,000 subscriber na yun, nag-play sila ng tagi-isang views at tagi-isang video. So the following day mga kasuwil, the following day, so nagkaroon agad ako ng 4,000 watch hour. At the same another day, nag-text na sa akin si YouTube na pwede na daw akong mag-apply sa AdSense. So na-monetize agad ako ng yun ang naging sa channel ko. So na-monetize ako nag-play lamang sila ng tag-isang video, 1,000 subscriber ko. Nag-play ng video one day, kinabukasan na-monetize na agad ako. So yun na nga mga kasuwil. Nung na-reach ko na yung 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hour, sinipagan ko ngayon na mag-upload. So hamakin yung mga kasuwil, sa isang araw nakakapag-upload ako ng 3 hanggang 4. At napapansin ko mga kasuwil sa mga na-upload ko na yun, yung isa lang, kasi mga kasuwil yung na-monetize ako, tuwan-tuwa ako pag nag-upload ako at nagkukulay green yung aking mga videos. So ibig sabihin pag nag-green, meron ka ng ads. At natutuwa din ako na piniplay ko yung aking video na maraming ads. Kaya lang, nag-play yung mga kaibigan ko. Ako tuwang-tuwa pag nakikita kong so may ads na yung akin. So yung mga pinaghirapan ko sa YouTube, sa paghihirap, sa paggagawa ng clip, pag-upload at pag-edit ng mga video. Isa yung napakahirap talaga yan. So tuwan-tuwa ako pag nakikita ko yung sarili ko, yung mga pinagagawa ko. So tuwan-tuwa ako dun. Yun. Tsaka yung mga kasuwil, napakasipag kong mag-upload ng mga, kasi yung sabi ko nga kayo na nakakatatlo ako hanggang 4. So nagtataka ako mga kasuwil, bakit yung ibang ina-upload ko ay nagkukulay dilaw? Yun. So na-curious lang ako doon. So nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan kong mga YouTuber, kasi nga kuminsan napunta ako sa mga live stream nila, nakikigulo-gulo. Nagtanong ako doon sa mga mababait na talaga marunong tumulong. So bakit nagkukulay dilaw?
So, ibig sabihin yung aking mga video na nagkakaroon ng spam. So pag sabing spam, so wala siyang hindi siya nagkakaroon ads. So, alam naman, hindi naman ako masyadong mga mahilig dyan. So, yung pala, mayroon palang technique lang doon mga kasuwil na ipapareview mo. So, ang ginawa ko mga kasuwil, doon, dahil medyo natakot din ako, marami din akong nababalitaan na nadidemonetize yung channel nila dahil sa mga ganong cases. So, medyo na-aware ako sa ganon. So, ang gawa ko nung mga kasuwil nung una, dinidelete ko yung mga video ko na ganun. So, yung pala mga kasuwil, pag pala ikaw yung mag-upload, ang technique doon, so, mag-upload ka within 4 hours. So, halimbawa, nag-upload ka ngayon, so, palipasin mo muna yung 4 na oras bago ka ulit mag-upload. Hindi ka pa pwede mag-upload ng sabay-sabay. So, yun naman, ganun pala. At yung magkakaroon ng yellow, so, yun pala naman, mo na lang siya, i-contest mo na lang pala siya kung ma-approve. So, yun. At saka mga kasuwil, so, napapansin ko din, so, yung aking channel, yung aking mga video, so, hindi naman mga kasuwil, hindi naman na sadong napakataas ng views ko. Nagtataka rin nga ako mga kasuwil, bakit sa 100 plus na views ko, pinakamataas na views ko, 2,500, yung iba 1,000. So, mga 200. Nagtataka ako mga kasuwil, bakit nagkaroon ako ng revenue na na-reach ko yung $400. At bakit nagkaroon ako ng total revenue na halagang, so sabihin ko na ito kung magkano yung i-reveal ko na kung magkano yung unang sahod ko sa YouTube. Nagtataka ako mga kasuwil, bakit nagkaroon ako yung aking revenue dito ay nagkaroon ako ng total amount ng 25,000. So talagang yung 25,000 na yan, para sa akin talagang napakalaki na nun. So malaking tulong. At saka pala masasabi ko, kaya nga pala nung pinurso ko yung YouTube na yun, talaga nung pandemic talagang nagkaroon akong problema sa financial sa aming dalawa ni Mrs. So talagang hirap na hirap kami dati. Nung una, malakas ang racket ko sa computer repair, reprogram, lahat-lahat na. Assembling, lahat-lahat na, tutorial, lahat na. Malakas ang racket ko. Nung nagkaroon ng pandemic, talagang totally na nawala. Kaya noon, nag-push ako sa FB muna. At nung sabi ko nga kanina nung napanood ko sa sa YouTube, talagang namang napakaganda ng sahod at nai-reveal nila yung unang sahod, yung mga sahod na napakakalaki. So itong mga kasuwil, ito yung 25,000 na to, napakalaking tulong na sa amin ni Mrs. to. So ganito kalaki. So ako totally naman, may trabaho naman ako, kaya talagang pagdating sa financial, kulang na ulang. So talagang marami kami mga utang, talagang hindi makasurvive, bayad ng bahay, lahat ng tubig, ilaw, kuryente, bayad. Talagang napakahirap. Pero itong nag-YouTube ako talagang mga kasuwil, napakalaking tulong sa akin ng YouTube. Kasi hamakin mo yun. Mag-video ka lang dyan, i-upload mo. Pag marami nanood, ay pera ka na. Katulad niya mga kasuwil, nagtataka rin nga ako. Bakit mababa naman yung mga views ko, pinakamalaki na views ko ay 2,500 lang, so something. Pero yung iba mga 1,000, yung iba mga kalate, yung iba 200 lang. So nagkaroon ngayon ako ng revenue na 25,000. So talaga sa akin mga kasuwil, napakalaki na nito. So malaking tulong na sa pamilya ko na to. Kontrol nila ng mama. So yung mga pang-araw-araw namin, yung mga gastusin, bahit yung ano-ano. So malaking tulong na talaga ito, kaya nag-YouTube ako. Isang napakalaking tulong sa akin itong YouTube, malaki ang nagagawa nitong YouTube. So yun nga, kasi nga siguro inisip ko na bakit ganun naging kalaki ang naging ganun kalaki yung aking revenue. Kasi nga mayroon ako na sa mga comment section ko na ganun. Thanks Kuya Jet, ganun, thanks. Sana all, ganun. So, yun yung siguro na iniisip ko na mga viewers ko.
So maraming salamat sa inyo. Yung mga hindi nag-escape ng ad, talagang yung ads na ano, na nilalagay ko, talaga pinanood niya eh. Alam mo naman ako mga kasowil. Naglalagay ng ano, naglalagay ng sa monetization ko, naglalagay ako ng ads at puno-puno ko talaga yun para madaming ano revenue. Siguro yung ano ko, kaya mga kasul, kaya maraming ano, kaya mataas ang revenue ko ay ano, gawa nga nung mga hindi nag-escape ng ads. So yun talagang isang napakaganda sa mga subscriber natin, viewers natin, supporter natin, na pag nanonood sila yung ads sila hindi na ini-escape. So talaga pinanonood. So malaking isang tulong yun. Kaya yun, nagkaroon ako ng malaking revenue. So hamakan mo, napakalaki nito. Itong malaking tulong sa amin, sa pamilya namin. So kasi nga nung pandemic, talagang nag-0-0 kami, talagang wala, talagang patay. Talaga kung wala kang ipon, lahat ang pinag-ipon namin sa id. So napakahirap talaga mga kasuwil sa mga pinasal namin. Buti nga hindi nagkasakit. Kung nagkakasakit man, gumagaling din yun. Talagang yun talagang isa sa ano. Saka ito, napakalaki tulong siya. Kaya nga binanggit ko sa inyo, 25,000. Total nito mga kasuwil, 25,000 unang sahod ko sa YouTube. 25. So talagang itong perang ito, napakalaki na nito. Napakalaking tulong na sa pamilya namin ito. Lalo kay na mama, sa pamilya namin, at pang-araro ngayon, pang gasolina, pang pa-repair ng 4D. So malaki ang maintenance ng 4D na. So lahat, kasi mula ako nag-YouTube, si 4D ang aking si 4D ang aking kasama-sama sa mga video namin. So pag saan, talagang pasalamat din ako kay 4D dahil hindi niya ako binibitin din. So pasalamat din ako kay Mrs. Talagang to support. Talagang hindi niya ako pagkapagod ako sa opisina, siya pa nag-i-edit ng mga video ko, tinutulungan niya ako. So yun, kaya talagang malaking naging bahagi din sa YouTube channel ko. Tsaka nga pala mga kasuwil. So, laki. Hindi rin ako makapaniwala bakit nagkaroon ako ng ganito kalaking revenue. Talagang thanks God mula sa taas. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Lalo na yung mga nanood. So maraming salamat sa inyo. So gusto ko sana mas malaki pa to para makabili akong GoPro eh. Kulang pa. Yung ganong mahal. Kaya ipon pa sa sunod na So yun mga kasuwil. Marami din nag-PPM sa akin na bakit daw hindi ako gumawa ng prank. So isa daw ng pinakamagandang content yung prank. Marami daw makakakot yung subscriber, marami ang manonood sa paggagawa ng prank. Kaya nga, kasi nag-share din ako sa YouTube, talagang yun yung pag-content ng prank, talagang napakaganda at marami din nanonood. Kaya lang, pag sinabing prank, ay mahirap din naman kasi hindi rin kasi ako marunong gumawa ng prank eh. Napakahirap din gumawa ng prank. Kasi una pag prank, scripted na yan. So hindi nakapaniwala. At kung magagawa ka ng ibang prank, baka mapahamak ang buhay mo, baka mataga, umabaril pa ng mga pinarang mo. Di ba yun? Kaya naisip ko mga kasuwil, kayo na lang i-prank ko. That's the prank! So yan mga kasuwil. Nang-prank ko din. So mga kasuwil, patawad sa that's the prank. So yun. So hindi rin ako marunong gumawa ng prank. Kaya inisip ko, yung mga subscriber ko nila yung mga subscriber ko na lahat, parang ko lang i-prank ko. Yun na lang ang aking prank. So yun mga na-prank ko rin kayo. Yun mga kasuwil. So lahat ng sinabi ko dito, so huwag mo nang isipin yung prank yung walang katotohanan yun, hindi totoo yun. So nabanggit ko pa naman 25,000 yung 25,000 yung aking 25,000 yung aking revenue na kolekta. Hindi ito. Kaya prank ko rin kayo. Wala kasi ako maisip ng pagpaprank. Sabi ng mga tropa, mag-prank daw ako. Wala kasi ako maisip, hindi ako marunong. Kaya naisip ko, yung mga subscriber ko na i-prank. So yun mga kasuwil. So lahat ng sinabi ko, walang katotohanan yun. Hindi totoo yun. So ito mga kasuwil, itong pera ito yung pera ni Mrs. So hindi mo mapapansin, mayroon pa nga resibo ng mayroon pa nga resibo ng Hapsing o sa resibo ng Mercury.
Yun. Yung resibo, yung pinagpagawa ko, yun ko lang talaga ito, hindi mabalik ko sa kanya. Hindi yan totoo man. So, isip, alasin na rin sa isip nyo na ito mo ng sahod ko. Yun mga kasuwil. Talaga pag sumahod ako sa YouTube, yun talaga ang aking legit na i-vlog. Ba-vlog ko talaga yun. Kasi nga mga kasuwil sa aking, nasabi ko sa unang vlog ko. Mga kasuwil, patawad. Sana mapatawad niyo ako. Nang prank ko kasi kayo. Fisting yaw. Pastilan. Yun mga kasuwil, talagang alisin nyo sa isipan nyo. Alisin na sa isipan nyo na totoo yun. Nasabi ko pa naman kanina 25,000. Pero hindi totoo yun. Di ba aking pera to? So, yun mga kasuwil. So, paano mga kasuwil, makakasuwil sa YouTube? Ay kasi-send lang sa akin ni YouTube na nung October 17, kasi send lamang yung PIN number ko. O yung Tagalog na, so yung PIN number ko, maghintay ka pa ng 3 weeks or 1 month para makuha mo yung PIN number. Para makuha mo yung mga PIN number mo. O, napakabilis naman mga kasuwil ko kayo na napakabilis naman ko ako yung na-monetize na agad. Wala pa yung pinamonetize na agad. That's the prank! Yun, siguro yung mga mga kasuwil, yung mga hindi itong vlog ko na to, yung hindi nagtapos. Siguro, PM sa akin yun. Lahat ng mga mangungutang sa'yo. Mas baka mag-PM na, Kuya Jet, good luck! Regard, support ako sa iyo. Mangungutang yun. Yung mga talon siguro yung mga kapanood ng mga pinagutangan ko dito. Nakita nila sa mga sa mga pinagutahan ko bukas, PM sa akin yun. PM sa akin, sinilin nila ako doon. Lalo na yung mga kasamang mga bullshit na mga kasama ko sa busina na yun. Sabi siguro na yung hayop na yun. Yung hayop na yun, laki ng kinita sa YouTube, di ba? Nagpamerinda. Laki ng kinita sa YouTube, di ba? Nagpamerinda, yung hayop na yun. Yun lang. Yun. Yan mga kasuwil lang. Alisin niyo sa isipan niyo na totoo yun. So bayan mo mga kasuwil pag talagang sumulod ako sa YouTube, talagang paparang ko legit. Yun mga kasuwil. Patawad sa mga kasuwil, patawad. So yung lahat ng makakapanood nito. Yung mapapansin mo, may resibo pa May resibo pa. That's a prank. May resibo pa dyan, napansin. Ang laki naman kung makakasweld ako 25,000, ang laki naman nun. Eh, yung sa asop na, mababa pa yung mga views ko, 1,000 lang pilang mataas, 2,000, o 100, 200, wala pa yun. Kaya isipin yun sa isipan dyan, ako, patawad na lang mga kanila. At least naparang ko kayo yun. So, yung sus, puta yung sabi ng mga kasama ko sa kusina, yung hayop, yung laki ng kita sa yung di mo pumarinda. At saka yung mga utang sa inutangan ko, ay na yun, panay ang pino bukas, maniningil na yun. Yun mga suwid. So yun, hanggang dito na lang. Bye. So yun mga suwid, patawad ha. So maraming salamat sa mga play ng mga video ko, sa lahat ng mga subscriber ko, supporter ko, super chatter ko. Yun, bye bye.